Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw po sa inyo. At sa kabila po ng nagpapatuloy na lockdown, abay patuloy naman po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang dumarating sa atin na hindi po natin inaasahan. Sa araw po na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakatutuwang balita na naway magbigay po sa inyo ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga panahong ito, at sana po dahil dito'y makapagpatuloy ang inyong tulong sa FEBC. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan po ninyo ako sa ating palatuntunang The President's Report. Kung ikaw ay may anak na nag-aaral pa sa elementarya o sa high school man lang, ay isa ka sa mga magulang na naging guro sa tahanan dahil sa blended learning bilang kahalili ng face-to-face classes noong panahon ng pandemya. Abay, marami po ang nagsabing naging mahirap po ang setup na ito para sa mga magulang, sa mga mag-aaral, sa mga guro, at maging sa mga tagapamahala po ng mga paaralan. Ngunit sa panahon ding ito ay binuksan ng Panginoon ang pagkakataon upang tayo po ay magkaisa sa iisang layunin, ang suportahan ang edukasyon ng kabataang Pilipino sa gitna po ng pandemya. Noong nakaraang taon ay ibinahagi ko po dito sa ating programa na ang FEBC Philippines ay naglunsad ng programang Paaralang Bayan sa Himpapawid sa pakikipagtulungan natin sa Department of Education upang makapagbigay ng radio-based classes ngayong school year 2020-2021. Hindi ito naging madali para po sa ating mga stasyon dahil kaunting panahon lamang upang makipag-ugnayan sila sa mga paaralan at ihanda ang mga guro para maging mga broadcasters. Ngunit purihin po ang Diyos sa tulong po ng mga katuwang na grupo at mga individual mula Oktubre 2020 ay nakapaghatid ang FEBC ng mga aralin sa radyo para po sa mga mag-aaral sa K-12 Basic Education Program ng DepEd. Sa pagtatapos po ng school year na ito, ang ating istasyong sa Bicol na CARE 104.3 The Way FM ay nakatanggap po ng parangal mula sa Daraga National High School, ang kanilang naging partner po sa programang ito. Sa kanilang virtual Thanksgiving event ay binigyang pugay ang paghatid ng mga aralin, pati na rin ang mga mensahe ng pag-asa na mula kay Kristo Jesus para po sa mga mag-aaral at mga magulang na nakikinig dito. Pakinggan po natin ang feedback na ito mula po kay Teacher Nikki Katangi ng Daraga National High School. Maraming salamat CARE 104.3 The Way FM sa warm welcome at paggabay. Natutuwa ako sa karanasang ito. Simula sa pag-attend ko sa Radio 101 webinar ng Inspiradong Guro, talagang na-inspire na ako. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ang kaalaman at kasanayan sa aktwal na pagbo-broadcast sa radyo at Facebook Live. Hindi ko makakalimutan ang oportunidad na ito. Special thanks to Ma'am Raquel Landong for the motivation and for being my co-host, Sir Edsel Estuya at sa buong technical team ng CARE 104.3. Sa mga kapwa ko teacher broadcasters, congrats po and salamat dahil natuto ako sa panonood sa inyo. Nagpapasalamat ako at pinagpala na maging bahagi ng programang ito. Nakikita na natin po ang naging bunga nito. Sa loob po lamang ng isang taon ay mas lumawak po ang naaabot ng The Way FM sa Facebook mula po sa pagkakaroon ng mga 10,000 na mga taga-subaybay noong Setyembre 2020 hanggang sa humigit kumulang na 30,000 na po ang taga-subaybay sa kasalukuyan. Purihin po ang Panginoon at karamihan sa mga komento at mensahe ay nagmula po sa mga mag-aaral na kalahok po sa programang Paaralang Bayan sa Himpapawid.
Narito po ang ilan sa mga mensahe po ng mga estudyanteng pinadala nila. Bilang isang estudyante, malaking pagsubok sa akin na walang guro sa harapan para magturo. Dahil dito, nahirapan ako at halos mawalan ng gana sa pag-aaral. Buti na lang, sa tulong ng programang Paaral ng Bayan sa Hipapawid, mas ginanahan akong mag-aral. Natugunan ng aking paaralan ng gap ng pag-aaral. May pagmamalaki ko pong marami akong natutunan sa gitna ng pandemya. Very challenging ang blended learning para sa aming mga estudyante dahil hindi po sapat ang kinikita ng aming mga magulang para tustusan ang paggamit ng internet sa aming pag-aaral. Sa tulong ng radio station, natugunan ito. Malaking tulong po ito sa mga estudyanteng katulad ko na walang kakayahan. Sa lahat po ng ito, lubos naming ibinabalik ang lahat ng papuri po sa ating Panginoon. Sa kanyang biyaya at lakas, ang FEBC po ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nakapaglilingkod sa ating mga kababayan bilang parte ng pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Salamat po sa Panginoon sa suporta ng mga tagapakinig, siyempre tulad mo. Kaya kung nais mo pang maging kaagapay ng ministeryo ng FEBC Philippines, maaari mong bisitahin ang ating website febc.ph at i-click ang Get Involved. Mula dito ay maaari ka namang mag-donate o makahanap ng iba pang mga paraan upang ipahatid ang iyong suporta sa amin. Gayun din, sundan kami sa Facebook at Instagram at FEBCPH para po sa mga pinakabagong mga updates sa gawain po ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Yan na lang po ang oras natin. Ako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at tulad ng dati, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.